Right. So, good afternoon mga kaibigan. Meron tayong bagong i-diagnose and susubukang i-repair. No? Very common to ngayon. Ang dami nagko-comment. So, meron tayong isang printer dito, Epson L3110. Yung last inayos natin L3210 na no block print. And na-found out natin na barado yung kanyang purge unit. So, inayos natin. And nadaan pa natin sa repair. So, this one, tignan natin kung madadaan pa natin sa repair. Especially na, no? Sa mga L3110, medyo may edad na rin itong mga to. So, Kinder, no black print. Pero syempre, para double check pa rin natin mga kaibigan. Mag-test print tayo para makita natin kung ano bang kulay yung wala. Alright. Test print tayo. So, naka-turn on na yan. Uy! Nag-red blink naman. Baka makiki-reset pa to. So, try ko lang i-reset mga kaibigan. L3110 naman yan eh. Waste ink pad counter. Try ko lang siyang i-reset. Hindi pala nakakonect kaya nag-error. Kasi nagre-red blink siya eh. Turn off. Okay. Hopefully reset lang. Turn on. Okay. So ngayon, mag-test print tayo. Parte lahat 'yon ng pagiging isang technician. Especially na ng printer, masyadong matrabaho. So, test print tayo. Tignan natin para alam natin yung kaukulan na dapat nating ipataw. Basic dito mga kaibigan na pwede nyo gawin, power cleaning. Pero ito kasi, dumaan na daw ng power cleaning. Hindi lang naman hindi lang black. Ang missing din, wala din siyang red and yellow. Blue meron pero hindi rin buo. So check natin, hopefully hindi siya purge unit. Buksan natin to. Unplug nyo syempre. So tanggalin lang muna natin yung kanyang scanner. Medyo may kalumaan na rin tong mga tong mga L3110. So tanggalin natin yung dalawang side cover para walang maging sagabal. Gemas. Tanggalin natin yung waste pad. Lapit na rin mapuno.
Alright. So, move lang muna natin. Tanggalin muna natin yung papel. Ayun. So, magiging focus natin dito, dalawa yung titignan natin, or tatlo. Damper, purge unit, at saka printhead. Sobrang dumi na rin ito. Purge unit, okay. So, labas muna natin yung kanyang printhead. Ito yung damper. Tignan nyo kung barado, pump out ninyo, pero okay naman. Yan. So, tanggalin muna natin yung kanyang head. Alright. So, make sure na hindi mababasa yung pin, mga kaibigan. Okay? Check natin tong head kung hindi siya barado. Kung dumaan na kayo sa mahabang process ng shall I say process of head cleaning, power ink flushing, pero wala pa rin, ito na, magduda na kayo sa purge unit na yon. Or even kapag ka replace na kayo ng printhead pero wala pa rin, purge unit na magiging problema nyo doon. And one more thing, kahit magpalit kayo ng bagong printhead at wala pa rin print out, wala, for example, missing colors pa rin or no black print, pagdudahan nyo na yung purge unit. Yung ganito mga kaibigan, no? This is a sample of purge unit. So ito yung ganito yung last na inayos natin, pero nare-repair naman yan but limited. So check muna natin kung hindi siya shorted. Dapat marunong din kayo mag-check kung shorted ba o goods ba yung printhead, no? Hindi yung magpalit lang, kasi marami na ring pinatay ang shorted na printhead. Alright, so check natin. So pinakadulong pin, red probe, then second and third pin lang dapat ang value. Second pin, there should be 0.600 plus goods, 0.500 goods. Dapat the rest, so dapat walang value goods. So good yung printhead, healthy yung printhead. In terms of circuit, hindi siya shorted. Ngayon, check natin kung barado siya o hindi. Kasi kung barado, naku po, bababad pa natin yan. Uy, may lumabas na black, red and yellow. Good indication na mas bale nang masira ang purge unit, wag lang ang printhead. Kasi once na printhead, ginto yan. Ayan, pag magdedeclag kayo ng printhead, huwag nyong babasahin dito sa electronics part dito. Pag nabasa yan, sinaksak nyo, shorted na yan. Tapos na ang laban. Mag-sorry ka na sa client kung aamin ka. So gamit kong cleaning solution, Kuyi. Kung gusto nyong umorder, pwede. Kung gusto nyong umorder ng purge unit, pwede. Nandyan lahat sa products natin. Alright, so check natin. So mababasa kasi ito. Huwag babasain dito sa part na to. So magsimula tayo sa black. Sorry, nahulog. So makikita mo agad, kung magaan to, that means okay siya. Yun.
So, okay. Okay ang black, mga kaibigan. Susunod. Yellow. Yellow, hindi siya masyadong buo. May konting bara ang yellow. Alright. Eh! Sorry, tumalsik. Pasensya na. So, remarks. Barado ang yellow. Red. Same as true sa red. Barado rin ang red. Same as sa blue. Blue kahit pa paano medyo buo. So okay ang black niya. Okay lahat ng kulay, pero yun nga lang barado ang red and yellow. So hindi siya mapalabas na maayos. Ngayon, isa pang concern, yung black kasi ang no print out talaga. So check natin sa purge unit. Ito, kailangan pa nating ibabad later on. Pero para mag-proceed lang tayo sa video, yan. So tumalsik siya, nabasa dito. Kung meron kayong heater, banatan nyo siya ng heater. Yan. So kailangan pang ano yun to, mga kaibigan. Tawag dito. Palambutin. Kung kaya pa. Kailangan palang palambutin yan. Kung may heater kayo, patuyuan nyo lang mga kaibigan. Patuyuan lang muna natin to. Yung print head. Ngayon, ang susunod na i-check natin yung kanyang purge. Kasi black okay naman ang buga ng black, pero yun nga, no black print siya. Eh, sabi ng client, teacher, black is isa sa pinaka-importante sa lahat. Sabi ko naman, yep. Definitely. Pero ito kasi pagmamayari ng school, kailangan pang ma-diagnose ng maigi. So magiging focus natin na susunod will be the purge unit. Check natin. Check natin dito kung barado ba siya. Kailangan natin siyang i-pump out mga kaibigan. Kailangan ma-pump out to. Kung pumapalag, edi may problema. So far, okay naman siya mga kaibigan. Pero not all cases, no? Na barado, yun lang ang problema. Nalito na naman ako. Hindi lahat ng hindi barado ay okay ang purge, no? Meron ding iba katulad nito. Hindi siya barado, okay naman yung flow. Pero kung wala pa rin after nating mag-declog, no? Kahit kung wala pa rin tayong mapalabas na black, problema na to. Defective to kung sakali itong purge unit, kaya kailangan siyang palitan. So far okay naman siya. Ngayon kapag pumapalag to, ang binubuksan kasi dito sa may side lang mga kaibigan. Dito. May dalawang part dito.
So tignan nyo, i-realign nyo ng maayos yung kanyang hose. Ito. So balik natin siya. Let's put back the waste pad. Then patuyuan ko lang yung print head para make sure na matanggal yung basa, lalo tumalsik kanina. Then salpak natin, then try nating mag power ink flush. Kung wala pa rin, purge unit na. Pwede natin itong i-report sa client, especially na school ang may-ari. Pump out nyo rin to, tignan nyo, baka mamaya matigas or baka barado. So far okay. Okay naman siya. Ink damper naman ang tawag dito. Alright. So gusto ko lang din ibahagi mga kaibigan yung ginagawa ko, no, sa mga client natin na super barado. Ito 'yon. So binababad ko siya, nilalagyan ko ng cleaning solution dito, binababad. Okay lang na mabasa 'yan. Basta make sure lang na once na napalabas na natin yung ink, kung kakayanin pa, meron kasing iba na hindi na talaga kaya mga kaibigan. Make sure lang na patuyuan nyo muna siya maigi bago nyo isalpak ulit sa printer. Okay? So, meron na din akong customized na syringe na ito lang, diretso na agad, binutasang, pinalawak ko lang yung butas para mas maganda yung fit. Yung hose kasi wala eh. Yan. So, barado. Ganitong ginagawa ko. Binababad-babad ko lang siya muna. Especially na yung red dito. Pero may mga bagay talaga mga kaibigan na hindi nakakayanin. With that, pwede na kayong bumili ng bago. So, ganito lang muna yung gagawin ko sa print head ni ma'am later on. Alright? Basang-basa ito. So kailangan muna niyang mapatuyuan ng maigi. Alright, so napatuyuan na natin siya mga kaibigan, itong print head. And katulad ng sinabi ko, may remarks tayo sa red and yellow. So, ang solution na gagamitin natin para doon ay syempre. So, ang solution na gagamitin natin mga kaibigan, hindi ko pa naibabahagi sa inyo. Meron akong formula eh. Basta sa susunod na vlog natin para mapalabas ng maayos yung red and yellow. Kasi hindi naman siya super barado. O maski super barado, kayang-kaya natin gawin yan. Hindi ko lang nilalabas masyado sa video natin. So lalagay na natin siya. Pero check muna natin, baka mamaya shorted na wala na. So check lang natin. Make sure lang napatuyuan nyo ng maayos. Ito napatuyuan ko, maabot to ng 9 na araw. Jokes! Gumaba yung voltahe niya dito. Bakit ba? Okay. So okay pa rin yung head. So make sure lang mapatuyuan ninyo. Kung meron kayong heater, wag lang masyado. Then kung meron kayong extra na flex cable, check nyo. Dapat hindi nababasa pag nilabas nyo yung pin. Okay. Alright. Then set lang natin sa pampaano lang to.
Kahit 150 lang. Painitan lang natin. Dapat meron kayong blower. Alright. So, let's put it back. Make sure lang na hindi nabasa dito. Kasi once na nag-red blinks yan mga kaibigan, tapos na tayo. Remove natin. Okay. Okay, so far wala naman. Pero after nating mag-cleaning, power cleaning, kung wala pa rin guys, ang problema na natin is dito sa purge unit. Kasi okay na to eh. Kapag ibang usapan kasi yung no print out versus poor print quality. Yung poor print quality, medyo may pag-asa pa tayo doon. Kasi possible, matik agad, baradong printhead lang yon. Pero kapag no print out kasi, at okay naman yung printhead, di naman siya barado, ito ang magiging suspect. Kung mag-power cleaning tayo at walang umakyat na ink, purge unit. Okay. Saksak natin. Hopefully, pag nag-red blink yan, tapos na tayo. Sana may mapakyat tayo. Turning on. Printed is moving. Okay, stable. Ano lang tayo, ano lang ako mga kaibigan, skip ko na rin. Power ink flashing ako or ink charge using yung resetter, no? Then tignan natin kung ano yung resulta. Alright, so tapos na tayong mag-declog. Alright, so tapos na tayong mag-ink flash, and ganun talaga sa buhay, minsan kailangang mag-move on. Pero ito, status repairable pa rin. Walang nabawas na ink nung nag-ink flash tayo. That means triggered na lalo yung kanyang purge unit. So kailangan na rin itong mapalitan mga kaibigan. Lalot na stock daw ito mga kaibigan ng mga 4 na buwan. Given kasi yon, masisira ang purge unit once na i-stock yung kanyang yung printer. So ito, kailangan palitan yung purge unit. Alright? So, ganun talaga sa life mga kaibigan. I-order natin to. Thank you. At least nalaman nyo kung ano yung problema ba.